Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong magpapatunay na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at ang pinakatapat na puso ay madalas na natatagpuan sa pinakatahimik na tao? Halina't samahan ninyo akong muli dito sa inyong paboritong channel. Sabi nila, ang nangiti raw ay bintana ng ating kaluluwa. Pero paano kung ang isang nangiti ay maging isang pader na nagtatago ng pinakamadilim na mga lihim? Paano kung ang pag-ibig na inaakala mong dalisay ay isa palang bitag na maingat na inihanda para sa iyo? Ito ang kwento ni Liwayway, isang babaeng simple ang pangarap na mapapadpad sa isang mundong puno ng karangyaan at isang kasinungalingang kayang sumira ng lahat. Ang almusal sa asyenda ng mga pangarap ay palaging parang isang eksena mula sa pelikula. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa malalaking bintanang salamin. Nagbibigay liwanag sa mamahabang lamesa na gawa sa narra at sa mga kubyertos na kumikinang sa bawat galaw. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang larawan ng perpektong pag-ibig, si Ginoong Kaylan de la Vega at ang kanyang magandang nobya, si Dalisay Sandoval. Mula sa kanyang kinatatayuan sa gilid ng komedor, tahimik na pinagmamasdan ni Liwayway ang lahat. Sa halos isang taon niyang pagsisilbi sa asyenda, kabisado na niya ang bawat ritual. Ang paraan ng pagbuhos ni Ginoong Kaylan ng kape para kay Dalisay, ang matamis na ngiti na isinusukli nito, at ang mga salitang puno ng pangako at pangarap para sa kanilang kinabukasan. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo na simpleng kasal lang ang gagawin natin, mahal? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba habang nakatingin kay Dalisay. Hinawakan ni Dalisay ang kamay nito sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay perpektong napinturahan ng kulay na tila gatas. Kahit sa huwes lang tayo magpakasal, Kael, masaya na ako. Ang mahalaga ay ikaw ang kasama ko. Hindi ang karangyaan, hindi ang pera. Ikaw lang. Para sa lahat, ang mga salitang yon ay musika sa pandinig. Ngunit para kay Liwayway, may isang nota na wala sa tono. Isang bagay sa paraan ng pagkakangiti ni Dalisay na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ikaw na talaga ang anghel ng buhay ko, bulong ni Kaylan bago tumayo at hinalikan ito sa noo. Kailangan ko nang umalis para sa meeting. Ipapahatid ko na lang dito ang paborito mong cake mamayang hapon. Mag-iingat ka, sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay malambing pa rin. Ngunit sa sandaling tumalikod si Ginoong Kaylan at tuluyang nawala sa pasilyo, nakita ni Liwayway ang pagbabago. Ang matamis na ngiti sa labi ni Dalisay ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blangko at malamig na ekspresyon. Tila isang maskara na hinubad kapag wala na ang manonood. Lumapit si Liwayway upang kunin ang mga pinagkainan. Ma'am Dalisay, may ipag-uutos pa po ba kayo? Magalang niyang tanong. Hindi siya tiningnan ni Dalisay. Ang mga mata nito ay nakapako sa bintana, sa malawak na hardin sa labas. Linisin mo na lang yan. At pakisabi kay Manang Celia, ayokong makakita ng kahit anong alikabok sa library. May inaasahan akong tawag. Ang boses niya ay naging matigas at walang emosyon, malayong malayo sa malambing na boses na narinig niya kanina lamang. Tumango si Liwayway at nagsimulang magligpit. Habang inaangat niya ang tasa ng kape ni Dalisay, napansin niya ang bakas ng pulang lipstick sa gilid nito. Perpekto, walang kahit isang mali. Tulad ng may-ari nito. Ngunit alam ni Liwayway, sa kaibuturan ng kanyang puso, na sa ilalim ng perpektong imaheng iyon, may isang bagay na mali. Isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan, ngunit nararamdaman niya. Kinahapunan, habang nag-aayos ng mga halaman sa hardin si Liwayway, nakita niya si Dalisay na naglalakad-lakad malapit sa mga rosas. Ang suot nitong puting bestida ay sumasayaw sa ihip ng hangin, at sa buhok nito ay may nakasuksok na isang mamahaling suklay na may mga perlas.
Saglit itong huminto upang amuyin ang isang bulaklak at sa pag-angat ng kanyang kamay, sinadya man or hindi, nalaglag ang suklay sa damuhan. Hindi ito pinansin ni Dalisay at nagpatuloy sa paglalakad. Bilang kasambahay, tungkulin ni Liwayway na pulutin ito. Lumapit siya at marahang dinampot ang suklay mula sa lupa. "Ma'am Dalisay," tawag niya. "Nalaglag po ninyo." Lumingon si Dalisay at isang pilit na ngiti ang muling lumitaw sa kanyang labi. "Ay, salamat, Liway. Hindi ko namalayan." Inabot ni Liwayway ang suklay, ngunit sa halip na kunin ito agad, tinitigan muna ni Dalisay ang kamay ni Liwayway na may bahid ng lupa mula sa paghahalaman. Kinuha ni Dalisay ang suklay gamit lamang ang dulo ng kanyang mga daliri na para bang isang bagay na marumi ang kanyang hinahawakan. At sa harap mismo ni Liwayway, kumuha si Dalisay ng panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang bawat perlas ng suklay bago ito muling isinuksok sa kanyang buhok. Walang salitang binitawan, ngunit ang mensahe ay malinaw at matalim na tumusok sa puso ni Liwayway. Isang sampal na walang tunog. Yumuko na lamang siya at bumalik sa kanyang ginagawa. Dala-dala ang bigat ng pagkapahiya. Gabi na nang utusan siyang maglinis malapit sa library. Tahimik ang buong kabahayan at tanging ang tunog ng kanyang pagpupunas ang maririnig. Papalapit na siya sa pinto ng library nang marinig niya ang isang boses. Boses ni Dalisay, ngunit hindi ito ang boses na ginagamit niya sa harap ni Kaylan. Ito ay galit, mababa, at puno ng pagbabanta. Dahan-dahang sumilip si Liwayway sa bahagyang nakaawang na pinto. Nakita niya si Dalisay na nakatalikod. May hawak na telepono sa kanyang tainga. "Hindi mo ako naiintindihan. Malapit na. Konting panahon na lang at makukuha ko na ang lahat ng pinangarap ko." Mahina, ngunit mariin niyang sabi. May sinabi ang tao sa kabilang linya na hindi narinig ni Liwayway, ngunit ang sumunod na sagot ni Dalisay ang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Huwag mo akong tinatakot. Ibigay mo sa akin ang kailangan ko bago pa malaman ng lahat ang tunay kong pagkatao." Pagkatapos ng mga salitang iyon, bigla niyang ibinaba ang tawag. Tumayo si Dalisay sa gitna ng silid, ang kanyang mga balikat ay naninigas sa tensyon. Saglit itong napapikit at nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, ang tensyon sa kanyang muka ay nawala at sa isang kisap mata, bumalik ang imahe ng mahinahon at perpektong si Dalisay Sandoval. Mabilis na umatras si Liwayway mula sa pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bago pa malaman ng lahat ang tunay kong pagkatao. Sino si Dalisay? At ano ang lihim na itinatago niya sa likod ng kanyang mga ngiti? Ngayong gabi, sigurado na si Liwayway, ang anghel na pinaniniwalaan ni Ginoong Kaylan, ay may itinatagong kadiliman at natatakot siya na bago pa matapos ang lahat, ang kadilimang yon ay lalamunin ang buong asyenda ng mga pangarap. Ang mga salitang narinig ni Liwayway mula sa library ay naging tinik na bumaon sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, ang bawat galaw ni Dalisay ay kanyang pinag-aralan. Ang bawat ngiti, bawat pagtawa, bawat paghaplos sa braso ni Ginoong Kaylan ay tila isang bahagi ng isang malaking pagtatanghal at si Liwayway ang tanging manonood na nakakaalam na hindi ito totoo. Ngunit ang pagkaalam sa katotohanan ay isang mabigat na pasanin, lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Sinubukan niyang maghanap ng tiyempo upang kausapin si Manang Celia, ang mayordoma, na matagal nang nagsisilbi sa mga De La Vega, ngunit palaging may pumipigil. At sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata ni Dalisay, isang malamig na kaba ang nanunuot sa kanyang dibdib. Para bang alam ni Dalisay na may alam siya. Isang hapon, habang si Ginoong Kaylan ay nasa kanyang study at abala sa trabaho, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng asyenda. Hindi! Hindi maaari!
Iyon ang boses ni Dalisay, puno ng pag-aalala at tila maiiyak na. Mabilis na lumabas si Liwayway mula sa kusina, kasunod si Manang Celia. Naabutan nila si Dalisay sa paanan ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinasalat ang kanyang leeg. Anong nangyari, Hija? Nag-aalalang tanong ni Manang Celia. Ang kwintas ko, yung kwintas na may maliit na diamante na regalo sa akin ni Kael, nawawala. Sabi ni Dalisay, at ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ngayon ko lang isusuot sana, pero wala na sa lalagyan niya. Ang gulo ay nakaagaw ng pansin ni Kaylan na mabilis na lumabas mula sa kanyang study. Anong nangyayari dito, mahal? Yumakap agad si Dalisay kay Kaylan. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Kael, ang kwintas na bigay mo, nawawala. Sinubukan kong hanapin sa buong kwarto, pero wala talaga. Niyakap siya ni Kaylan ng mahigpit. Shh, tahan na. Baka naman kung saan mo lang nailagay. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin. Ngunit habang sinasabi iyon ni Kaylan, ang mga mata ni Dalisay ay lumingon at tumama sa kinatatayuan ni Liwayway. Isang saglit lang yun, ngunit sapat na para makita ni Liwayway ang kislap ng tagumpay sa mga matang yon bago ito muling nabalot ng pagkukunwaring lungkot. Si Liwayway ang huling pumasok sa kwarto ko kaninang umaga para maglinis. Halos pabulong na, sabi ni Dalisay. Sapat lang para marinig ni Kaylan. Ang puso ni Liwayway ay tila hinila pababa. Ito na ang simula. Bumaling sa kanya si Kaylan. Ang kanyang mukha ay hindi galit, ngunit may bakas ng pagkadismaya na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Liway, nakita mo ba ang kwintas ni Dalisay? Umiling si Liwayway, ang kanyang lalamunan ay tila nanuyo. Hindi po, Ginoo. Naglinis lang po ako tulad ng dati. Sigurado ka? Tanong muli ni Kaylan. Ang boses ay malumanay pa rin ngunit may bigat. Hindi naman sa pinagbibintangan kita, pero mahalaga ang kwintas na yon para sa amin. Ano ang laban ng kanyang simpleng salita sa mga luhang may kasamang yakap mula sa babaeng pakakasalan ng kanyang amo? Wala po talaga akong kinuha, Ginoo. Pangako po. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanginginig na. Bumuntong hininga si Kaylan. Sige na, tulungan niyo na lang kaming maghanap. Dalisay, baka naman nasa banyo mo lang. Ngunit kahit anong hanap nila, walang kwintas na lumitaw. Ang araw ay lumipas na may mabigat na ulap ng pagdududa na nakabitin sa ere. Iniiwasan siya ng tingin ng ibang mga kasambahay. Si Liwayway ay tila naging isang multo sa loob ng bahay na dati niyang itinuring na kanlungan. Ang bawat ngiti na dati niyang natatanggap ay napalitan ng mga tinging mapanghusga. Naramdaman niya ang malamig na pader na unti-unting itinatayo sa pagitan niya at ng lahat. Isang pader na maingat na idinisenyo ni Dalisay. Kinabukasan, bilang bahagi ng kanyang parusa, inutusan siyang linisin ng masusi ang kwarto ni Dalisay. Habang nagpupunas ng sahig, ang kanyang isip ay lumilipad. Paano niya mapapatunayan ang kanyang sarili? Paano niya lalabanan ang isang anino? Gamit ang walis. Sinimulan niyang walisin ang ilalim ng malaking kama ni Dalisay. May isang bagay na sumabit sa dulo ng walis. Nang yumuko siya para tingnan ito, ang kanyang paghinga ay biglang napigil. Doon, sa ilalim ng kama, sa isang sulok na hindi madaling makita, ngunit hindi rin naman sobrang tago, ay ang nawawalang kwintas. Kumikinang ang maliit na diamante nito sa dilim. Dinampot niya ito. Malamig ang metal sa kanyang palad. At sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Hindi ito nawala. Hindi ito nahulog. Ito ay itinago. Isang patibong. Isang perpektong patibong para sa kanya. Isang galit na hindi niya panaramdaman noon ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para kay Ginoong Kaelan, isang taong mabuti na binubulag ng isang ahas. Nang walang pag-aalinlangan,
Isinara niya ang kanyang palad sa kwintas at mabilis na lumabas ng kwarto. Kailangan itong makita ni Ginoong Kailan. Kailangan niyang ipaliwanag na natagpuan niya ito sa lugar kung saan halatang itinago. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nagmamadali siyang tinahak ang pasilyo patungo sa study. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang panalangin. Nasa tapat na siya ng pinto ng study nang isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Dalisay. Nakatayo ito roon, nakapamewang. Ang pagkukunwaring lungkot ay ganap nang nawala sa kanyang mukha. Ang naroon na lang ay isang malamig at mapanuyang tingin. Tumingin ito sa nakakuyom na kamao ni Liwayway. Mukhang may nahanap ka, sabi ni Dalisay. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi nakapagsalita si Liwayway. Dahan-dahang lumapit si Dalisay. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang babala. Huminto ito sa mismong harapan ni Liwayway. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang mga mata ni Dalisay ay tila dalawang itim na balon na walang katapusan. Subukan mong magsumbong, bulong ni Dalisay. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. At sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala ka na sa pamamahay na ito. Para kay Kaylan, ang pag-ibig ay may mukha at iyon ang mukha ni Dalisay. Habang pinagmamasdan niya ito sa kabila ng lamesa, sa liwanag ng mga kandila na sumasayaw sa kanilang hapunan, hindi niya mapigilang isipin na siya na marahil ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ang paraan ng pagtama ng liwanag sa buhok nito, ang kurba ng kanyang mga labi kapag siya ay ngumingiti. Lahat ng ito ay isang obra maestra na para bang nilikha ng Diyos para lamang sa kanya. Inangat ni Kaylan ang kanyang kupita ng alak. Para sa'yo, mahal ko, ang nag-iisang babae na muling nagbigay ng kulay sa mundo ko. Ngumiti si Dalisay, isang nangiting kayang magpatigil ng oras. At para sa'yo, Kael, ang lalaking nagturo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Ngunit sa likod ng perpektong sandaling iyon, may isang maliit na anino na gumugulo sa isip ni Kaylan, ang insidente ng nawawalang kwintas. Hindi niya gustong isipin, ngunit hindi niya maiwasan. Hindi niya lubos maisip na si Liwayway, ang tahimik at masipag na kasambahay na yon, ay may kakayahang magnakaw. Ngunit ang mga luha ni Dalisay, ang takot sa mga mata nito, iyon ang mas matimbang. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Ang mahalaga ay naprotektahan niya si Dalisay mula sa karagdagang sama ng loob. Gagawin niya ang lahat para sa babaeng ito. Kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang pagtatanggal sa isang taong matagal na ring nagsisilbi sa kanya. Pinilit niyang alisin ang aninong yon sa kanyang isip gabi nila ito. May sorpresa ko sa iyo, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik na pumukaw sa atensyon ni Kaylan. Ako dapat ang nagsusurpresa sa iyo, natatawang sagot ni Kaylan. Umiling si Dalisay at may kinuha siyang isang maliit at eleganteng kahon mula sa kanyang tabi. Kulay asul ito at may nakataling puting laso. Iniabot niya ito kay Kaylan. Buksan mo. Nagtatakang kinuha ni Kaylan ang kahon. Magaan ito. Ano kaya ang laman? Isang bagong kwelyo para sa kanyang mga polo? Isang mamahaling panulat? Dahan-dahan niyang kinalas ang laso at itinaas ang takip ng kahon. Sa loob, nakapatong sa malambot na sapin na seda, ay isang pares ng maliliit na sapatos. Sobrang liit. Kulay puti at gawa sa sinulid na tila sinlambot ng ulap. Napatingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Para saan to, mahal? Ang mga mata ni Dalisay ay nagsimulang mangilid sa luha. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Hinawakan niya ang kamay ni Kaylan na nakapatong sa lamesa. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng kahulugan. Kael, simula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi lang tayong dalawa ang magsasalo.
sa mga pangarap natin. Ang puso ni Kaylan ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang ibig sabihin ng mga sapatos, ang mga luha, ang mga salita. Magiging ama ka na. Ang tatlong salitang yon ay tumama kay Kaylan na parang isang alon. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ama. Siya. Magiging isang ama. Ang pangarap na matagal na niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya na pupuno sa katahimikan ng malaking mansyon. Ang pangarap na magkaroon ng isang anak na kanyang mamahalin tulad ng pagmamahal sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang. Lahat ng iyon ay biglang nagkatotoo. Naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilan ang mga luhang sunod-sunod na pumatak. Hindi ito mga luha ng kahinaan, kundi ng isang kaligayahang napakatindi. Isang kaligayahang halos hindi kayang dalhin ng kanyang puso. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, lumibot sa lamesa, at niyakap si Dalisay ng buong higpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang pamilyar na amoy na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Totoo ba to, Dalisay? Sabihin mong totoo to. Oo, mahal ko. Totoo ito. Bulong ni Dalisay pabalik. Ang kanyang boses ay nababasag din sa emosyon. Salamat, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay garalgal. Salamat. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Ang buong mundo. Kung kaya ko. Pangako. Habang magkayakap sila sa gitna ng silid-kainan, isang figura ang nanatiling hindi gumagalaw sa may pintuan ng kusina. Si Liwayway. Naroon siya. Tahimik na nakatayo. Saksi sa lahat. Nakita niya ang regalo. Narinig niya ang balita. At nakita niya ang luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang amo. Ngunit ang mas nakita niya, sa ibabaw ng balikat ni Kaylan, ay ang mukha ni Dalisay. Ang mga luha ay naroon pa rin, ngunit sa likod ng mga yon, ang mga mata nito ay nakatingin ng diretso sa kanya. At sa mga matang iyon, nakita ni Liwayway ang isang nangiting hindi para kay Kaylan. Isang nangiting malamig, matalas, at puno ng tagumpay. Isang nangiti na nagsasabing, nanalo ako, wala ka nang magagawa. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Bumitaw sa yakap si Kaylan. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit nagniningning sa kaligayahan. Puno ng pagmamahal, hinaplos niya ang pisngi ni Dalisay. Ang kanyang tingin ay napunta sa direksyon kung saan nakatingin ang nobya niya. At nakita niya si Liwayway na nakatayo sa dilim. Sa sandaling iyon, sa sobrang kaligayahan, ang lahat ng pagdududa at inis na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay bumalik. Si Liwayway ay naging isang simbolo ng lahat ng problemang sumubok na sirain ang kanyang kaligayahan. Tumingin siya pabalik kay Dalisay, ngunit ang kanyang mga salita ay tila may sariling isip, lumilipad sa hangin patungo sa direksyon ni Liwayway. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng bagong determinasyon. Wala nang kahit sino pa ang makakasira sa pamilyang bubuuin natin. Ang mga salitang yon ay isang pangako para kay Dalisay, ngunit para kay Liwayway, ito ay isang hatol. Isang pader na tuluyan ng isinara sa kanyang harapan. Ang anunsyo tungkol sa pagbubuntis ni Dalisay ay parang isang pader na bakal na ibinagsak sa pagitan ni Liwayway at ng katotohanan. Paano siya lalaban ngayon? Ang bawat salita laban kay Dalisay ay magiging isang atake, hindi lang sa nobya ng kanyang amo, kundi sa ina ng magiging anak nito. Siya ay nasa isang sulok, walang armas, walang kakampi. Pero sa bawat gabi na ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe ng ngiti ni Dalisay, ang ngiting puno ng tagumpay at panunuya. Hindi yun ang ngiti ng isang masayang ina.
Iyon ay ngiti ng isang manlalaro na kakatapos lang manalo sa isang mahalagang laban. At alam ni Liwayway na hindi siya pwedeng sumuko, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Ginoong Kaylan, isang mabuting tao na dahan-dahang nilalamon ng kadiliman nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, habang nasa opisina si Kaylan, nagpasya si Liwayway. Kung ang salita ay hindi sapat, kailangan niya ng ebidensya. Kinuha niya ang kanyang luma at munting telepono mula sa ilalim ng kanyang mga damit. Isang modelong matagal ng laos na ginagamit lang niya para sa emergency. Mayroon itong voice recorder. Mahina ang kalidad, pero mas mabuti na ito kaysa sa wala. Isinuksok niya ito sa bulsa ng kanyang uniforme. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat paggalaw. Ang pagkakataon ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Nakita niyang lumabas si Dalisay sa balkonahe ng ikalawang palapag. Isang lugar kung saan madalas itong tumambay para sa sariwang hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, may hawak itong telepono. Mabilis na kumilos si Liwayway. Nagtago siya sa ilalim ng malalagong halaman nang gumamela sa hardin, sa ibaba mismo ng balkonahe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang record button. Ang boses ni Dalisay ay mahina, puno ng inis at pagmamadali. Ano? Paanong nangyari yan? Sinabi ko na sa'yo na mag-ingat ka. May katahimikan habang nakikinig ito sa kausap. Wala akong pakialam. Bilis, gumawa ka ng paraan. Wala na akong oras. Bawat araw na lumilipas ay delikado para sa akin. Muli itong tumahimik at pagkatapos ay isang ungol ng matinding pagkadismaya. Hindi maaari. Sige. Tatawagan na lang ulit kita. Biglang naputol ang tawag. Pinatay ni Liwayway ang recorder. Ang kanyang paghinga ay halos maputol. Hindi malinaw ang usapan. Walang pangalan, walang detalye. Ngunit ang narinig niya ay sapat na. Ang tinig ng purong sindak. Isang bagay ang hindi nangyayari ayon sa plano ni Dalisay. Sa mga sumunod na araw, naging mas mainitin ang ulo ni Dalisay. Naging mas sensitibo siya, mas madaling magalit sa maliliit na bagay. At nararamdaman ni Liwayway na ang mga mata nito ay palaging nakamasid sa kanya. Tila sinusubukan basahin kung meron ba siyang nalalaman. Isang umaga, habang nagdidilig si Mang Lando, ang matandang hardinero at kaibigan ni Liwayway, malapit sa greenhouse, biglang lumabas si Dalisay. Mang Lando, pakikuha mo nga ako ng tubig na malamig. Utos nito, kahit na may dalawang kasambahay na mas malapit sa kusina. Masusunod po, ma'am. Magalang na sagot ng matanda at ipinatong ang kanyang pandilig sa gilid ng isang malaking paso. Nang makatalikod si Mang Lando, isang bagay na mabilis ang nangyari. Nakita ni Liwayway mula sa bintana ng kusina ang paggalaw ni Dalisay. Bahagya nitong sinagi ng kanyang siko ang paso. Hindi ito isang malakas na tulak, isang maliit, halos hindi mapapansing galaw, ngunit sapat na yon. Ang paso na naglalaman ng isang pambihirang uri ng orchid na paborito ng yumaong ina ni Kaylan ay dahan-dahang gumiwang, nawalan ng balanse at bumagsak sa sementadong sahig na may malakas na kalabog. Ang paso ay nabasag sa maraming piraso at ang magandang orchid ay naputol ang tangkay. Sakto namang pagbalik ni Mang Lando, dala ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ang nangyari. At doon, nagsimulang sumigaw si Dalisay. Anong ginawa mo? Mang Lando, tingnan mo ang ginawa mo. Ang paboritong halaman ni Kaylan. Pero ma'am, nauutal na sabi ni Mang Lando. Hindi po ako. Kakaalis ko lang po. Huwag ka nang magsinungaling. Iresponsable ka. Tingnan mo. Umiiyak na, sabi ni Dalisay, habang lumalabas na ng bahay si Kaylan na naalarma sa sigaw. Walang nagawa si Mang Lando. Walang nagawa si Liwayway. Ang salita ng isang hardinero laban sa salita ng buntis na nobya ng amo. Sa hapong iyon, si Mang Lando
na naglingkod sa pamilyang De La Vega sa loob ng 30 taon ay sinabihang umalis. Nakita ni Liwayway si Mang Lando na nag-iimpake ng kanyang iilang gamit sa isang lumang kahon. Ang mga mata ng matanda ay puno ng lungkot at pagkalilito. Mang Lando, halos pabulong na sabi ni Liwayway. Tumingin sa kanya ang matanda at isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ayos lang, Hija. Wala tayong laban sa kanila. Ang mahirap na tulad natin, isang salita lang nila. Tapos na. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng matanda. Ang galit at awa na kanyang naramdaman ay nagsanib, nag-aapoy sa loob ng kanyang dibdib. Hindi po ito tama. Ganyan talaga ang buhay, sabi ni Mang Lando bago tuluyang tumalikod. Habang pinapanood niyang maglakad palayo ang matanda, isang bagay ang nagbago sa loob ni Liwayway. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay hindi nawala. Ngunit ngayon ay may kasama na itong matinding determinasyon. Hindi na ito tungkol lang sa kanya. Ito ay para kay Mang Lando. Ito ay para sa hustisya. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, pinakikinggan niyang muli ang recording sa kanyang telepono. Paulit-ulit. Baka may makaligtaan siyang salita. Baka may maintindihan siyang bago. Habang nakatitig siya sa madilim na screen ng luma niyang telepono, bigla itong nag-vibrate. Kumunot ang kanyang noo. Sino ang magte-text sa kanya sa numerong ito na halos wala nang nakakaalam? Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. 2 pangungusap lang, ngunit sapat na iyon para iparamdam sa kanya na ang mga aninong gumagapang sa asyenda ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Alam ko ang ginagawa mo. Mag-ingat ka. Ang misteryosong mensahe sa telepono ni Liwayway ay naging isang multo na bumubuntot sa kanya sa bawat sulok ng asyenda. Ang dating pakiramdam ng pagdududa ay napalitan na ng takot. Hindi na lang si Dalisay ang kanyang kalaban. Mayroon pang iba. Isang taong nasa dilim, nakamasid, at alam ang kanyang bawat galaw. Dahil dito, naging doble ang kanyang pag-iingat. Ang bawat anino ay tila may buhay. Ang bawat tunog sa gabi ay tila isang babala. Isang maaliwalas na hapon, habang siya ay nagsasampay ng mga puting kumot sa likod bahay, isang ugong ng motor ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang marangyang tunog ng sasakyan ni Ginoong Kailan. Ito ay maingay, magaspang, at tila may dalang panganib. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Liwayway ang isang lalaki na huminto sa may tarangkahan sa likod. Ang gate na para sa mga delivery at tauhan. Nakasakay ito sa isang luma at itim na motorsiklo. Ang itsura nito ay magaspang, maitim sa sikat ng araw, may peklat sa gilid ng kanyang kaliwang kilay, at ang kanyang mga mata ay matalim at hindi mapakali. Palipat-lipat ng tingin na parabang sinusuri ang buong paligid. May dala itong isang maliit na brown na kahon, sapat lang para magpanggap, na isa siyang delivery man. Bago pa man makalapit ang gwardiya, nakita ni Liwayway si Dalisay na mabilis na lumabas mula sa pinto sa kusina. Ang kilos nito ay hindi normal, balisa. Paulit-ulit nitong tinitingnan ang direksyon ng pangunahing bahay na parabang sinisigurong walang nakakakita, lalo na si Kailan na noeg na sa loob ng bahay. Nagmamadali itong lumapit sa gate at sinenyasan ng gwardiya na huwag nang lumapit. Si Dalisay mismo ang nakipag-usap sa lalaki. Isang malakas na kutob ang bumalot kay Liwayway. Hindi ito ordinaryong delivery. Ang taong ito, mayroon siyang koneksyon sa takot na nakikita niya sa mga mata ni Dalisay. Mabilis at walang ingay, iniwan niya ang kanyang sampayan. Nagtago siya sa likod ng malalaking palumpong ng santan na nasa gilid ng hardin. Isang lugar na madilim at sapat na malapit para marinig ang usapan, ngunit sapat na malayo para hindi siya mapansin.
Pinigil niya ang kanyang paghinga, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo dito? Narinig niyang sita ni Dalisay. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit at takot. Sinabi ko na sayong, huwag kang magpapakita. Isang magaspang na tawa ang naging sagot ng lalaki. Isang tunog na tila kayang kumalmot sa pandinig. Hindi mo ba ako na-miss, mahal? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Baka nakakalimutan mo na ang mga pinagsamahan natin. Tumigil ka! Mabilis na sagot ni Dalisay. Lumingon ito sa paligid na puno ng kaba. Baka may makarinig sa'yo. Ano bang kailangan mo? Ang kailangan ko? Ulit ng lalaki, ang tono ay mapanukso. Alam mo kung anong kailangan ko, Dalisay. Yung napag-usapan natin, ang para sa akin. Nakita ni Liwayway ang pagtagis ng mga bagang ni Dalisay. Ang kanyang muka ay nabalot ng puot. Wala na akong maibibigay sa'yo. Akala ko ba tapos na ang lahat ng utang ko sa'yo? Utang? Muling tumawa ang lalaki. Ang nakaraan natin, Dalisay, hindi na babayaran ng pera lang. Palagi itong bumabalik para singilin ka. At ngayon, kailangan kong maningil. May mga problema akong kailangang ayusin. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Dapat lang na magkaroon ka ng pakialam. Biglang tumaas ang boses ng lalaki na wala ang panunuya at napalitan ng pagbabanta. Dahil kung hindi mo ako bibigyan, sisiguraduhin kong malalaman ng milyonaryo mo ang lahat. Mula sa simula hanggang sa plano mo para sa bata. Ang salitang bata ay tumama kay Liwayway na parang kidlat. Hindi maari. Anong kinalaman ng lalaking ito sa dinadala ni Dalisay? Ang mukha ni Dalisay ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho, napalitan ng purong sindak. Wag mong idadamay ang bata dito. Kung ayaw mong madamay, ibigay mo sa akin ang kailangan ko. Ngayon na. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang may dinukot siyang isang makapal na sobre mula sa bulsa ng kanyang bestida. Halatang handa na niya ito. Inihagis niya ito sa lalaki na para bang isang bagay na nakakadiri. Heto na! Sigaw niya ng pabulong. Kunin mo yan at umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito kailanman. Sinalo ng lalaki ang sobre at binuksan ito. Tiningnan niya ang laman. Isang makapal na bungkos ng pera. Ngumisi ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ito na ba yon? Matapos mong makuha ang lahat ng yaman na yan, ikinasa niya ang kanyang motorsiklo. Kulang na kulang pa to sa lahat ng kasalanan mo sa akin, Dalisay. Tandaan mo yan. Akala ni Liwayway ay tapos na. Akala niya ay aalis na ang lalaki at ligtas na siya sa kanyang pinagtataguan. Nakahinga siya ng bahagyang maluwag. Isang maliit na pagpapakawala ng tensyon na halos hindi niya namalayan. Ngunit bago paandarin ng lalaki ang motor, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dahan-dahan, lumingon ito. Hindi kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay gumala sa kabuuan ng hardin. Tila may hinahanap. At pagkatapos, na parang isang kutsilyong itinutok sa kanyang leeg, ang mga mata ng lalaki ay tumama at tumitig ng diretso sa palumpong ng santan kung saan siya nagtatago. Ang mundo ni Liwayway ay huminto. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Nakita siya. Alam ng lalaki na naroon siya. Hindi ito gumalaw. Tinitigan lang siya nito sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalan ng katapusan. At pagkatapos, ang gilid ng labi nito ay dahan-dahang umangat. Bumuo ng isang ngisi. Hindi ito isang ngiti. Ito ay isang selyo. Isang babala na nagsasabing, nakita kita. Bahagi ka na nito. Pagkatapos noon, pinaandar niya ng malakas ang makina ng motorsiklo. Ang ingay ay sumira sa katahimikan ng asyenda. Bago ito mabilis na pinaharurot palayo, naiwan si Dalisay na nakatayo roon, nanginginig sa galit at takot. Ngunit si Liwayway ay nanatili sa kanyang pinagtataguan, hindi makagalaw, na para bang ang kanyang mga paa
ay naging ugat na bumaon sa lupa. Hindi na lang siya isang tagamasid. Ngayon, isa na siyang saksi. At alam niya, sa tingin na ibinigay sa kanya ng lalaki, na ang pagiging saksi ay maaring maging isang sentensya ng kamatayan. Ang pagbubuntis ni Dalisay ang naging sentro ng mundo ni Kaylan. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa pagtiyak na komportable ito. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa mga pangarap para sa kanilang bubuuing pamilya. Ang dating tahimik na asyenda ay tila nagkaroon ng bagong buhay, isang bagong pag-asa na dala ng isang munting nilalang na hindi pa man isinisilang ay nagahari na sa puso ni Kaylan. Ang mga anino ng nakaraan, ang insidente ng kwintas, ang pagpapaalis kay Mang Lando ay pilit niyang ibinabaon sa limot. Para sa kanya, iyon ay mga maliit na aberya lamang sa isang perpektong kwento. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang kaligayahan ni Dalisay at ang kalusugan ng kanilang magiging anak. Isang hapon, habang nasa library si Kaylan at sinusubukang magtrabaho, hindi niya maialis ang kanyang tingin sa bintana kung saan tanaw niya si Dalisay na dahan-dahang bumababa sa engrandeng hagdanan. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang tiyan, ang maingat na paghakbang sa bawat baitang para kay Kaylan, iyon ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Ngunit ang perpektong sandali ay biglang nabasag. Isang mahinang sigaw, isang biglaang pagkawala ng balanse. Nakita ni Kaylan sa tila bagal ng kamera kung paano biglang nadulas ang paa ni Dalisay sa isang baitang. Ang kanyang mga kamay ay iwinasiwas sa hangin. Sinusubukang humanap ng kakapitan, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan nang ang katawan nito ay bumagsak sa makinis at malamig na sahig na marmol. Ang puso ni Kaylan ay tila tumigil sa pagtibok. Sa isang iglap, ang kulay ng mundo ay nawala. Dalisay! Ang sigaw niya ay puno ng purong takot. Mabilis pa sa kidlat, tumakbo siya palabas ng library, nilundag ang mga natitirang baitang ng hagdanan at lumuhod sa tabi ng kanyang nobya. Si Dalisay ay nakapikit. Ang kanyang muka ay kasing putla ng kanyang suot na bestida. Ang kanyang paghinga ay mababaw. "Mahal ko." "Dalisay, gumising ka," nanginginig na sabi ni Kaylan habang marahan niyang tinatapik ang pisngi nito. Dahan-dahang iminulat ni Dalisay ang kanyang mga mata, puno ng sakit at pagkalito. Ang una niyang ginawa ay sapuin ang kanyang tiyan. "Kael, ang tiyan ko." Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. "Ang baby natin." Isang alon ng matinding takot ang bumalot kay Kaylan. Hindi ito pwedeng mangyari. Binuhat niya si Dalisay na parang isang babasaging manika. Wala siyang pakialam sa mga kasambahay na nagkakagulo na sa paligid. Ang tanging nasa isip niya ay ang dalawang buhay na nakasalalay sa kanya. "Manang Silya, tawagan mo si Dr. Alcaraz. Sabihin mo emergency. Ngayon na." Sigaw niya habang mabilis niyang inaakyat si Dalisay pabalik sa kanilang silid. Maingat niyang inihiga si Dalisay sa kama. Kumuha siya ng unan at inilagay sa ilalim ng mga paa nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang isip ay naguunahan sa pag-iisip ng pinakamasamang maaaring mangyari. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na mukha ang nakita niya sa may pintuan. Si Liwayway. Nakatayo ito roon. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Tila hindi alam ang gagawin. Ngunit sa isip ni Kaylan, na nilamon na ng takot at pag-aalala, ang presensya ni Liwayway ay hindi nakatulong. Sa halip, ito ay nagpaalala sa kanya ng lahat ng stress na pinagdaanan ni Dalisay nitong mga nakaraang linggo. Ang kwintas, ang pagtatalo. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang galit na isinilang mula sa takot. Kailangan niya ng masisisi. Lumabas siya ng kwarto at hinarap si Liwayway. Ang kanyang boses ay mababa,
kontrolado, ngunit puno ng bigat na kayang dumurog. Anong ginagawa mo dito? Ginoo, gusto ko lang po sanang, hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo. Putol ni Kaylan. Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway at ang kanyang mga salita ay tila mga patalim. Mula ngayon, ang trabaho mo ay sa kusina at sa labas lang ng bahay, sa hardin. Naintindihan mo? Ayokong makita ka ni Dalisay. Ayokong makita kang malapit sa kanya. Ang stress na dulot mo, ayokong isipin kung anong maaaring idulot niyan sa kanya. Sa kanila. Ang sakit at gulat sa mukha ni Liwayway ay hindi niya pinansin. Tumalikod siya at isinara ang pinto. Iniwan si Liwayway na mag-isang nakatayo sa pasilyo, tila isang isinumpang nilalang. Ilang sandali pa ay dumating si Dr. Alcaraz, isang matalik na kaibigan ng pamilya. Pumasok siya sa silid at ang mga sumunod na minuto ay tila isang kawalan ng katapusan para kay Kaylan. Naglakad-lakad siya sa labas ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, ang mukha ni Dr. Alcaraz ay seryoso. Doc, kumusta siya? Ang baby? Halos hindi makahingang tanong ni Kaylan. Bumuntong hininga ang doktor. Muntik na, Kyle. Mabuti na lang at naagapan. Nakunan siya ng matinding stress at ang pagkabagok ay delikado. Kailangan niya ng total bed rest. Walang stress, walang kahit anong makakagulo sa isip niya. Ang kondisyon niya ay maselan. Napapikit si Kaylan sa ginhawa at takot. Gagawin ko ang lahat, Doc. Tumango ang doktor, ngunit hindi pa ito tapos. May bahid ng pag-aalinlangan at pagkamangha sa kanyang mukha. Ginoo, sabi nito, na formal ang tono. Kailangan niyang iwasan ang anumang stress. Ang kondisyon niya ay maselan. At isa pa, huminto ito saglit na para bang hindi siya sigurado sa sasabihin. Isa pa, ano, Doc? Tumingin ang doktor ng diretso sa mga mata ni Kaylan. May isa pa akong nakita sa portable ultrasound. Kyle, mukhang kambal ang dinadala niya. Ang utos ni Ginoong Kaylan ay naging isang pader na hindi nakikita ngunit matibay na humaharang kay Liwayway. Ang itaas na palapag ng asyenda, ang lugar kung saan naroon ang puso ng mga sikreto ay naging isang ipinagbabawal na teritoryo para sa kanya. Ang kanyang mundo ay lumiit, naging kusina at hardin na lamang. Ang ibang mga kasambahay ay umiiwas sa kanya, nagsasalita sa pamamagitan ng mga pabulong na tingin, isang pinaghalong awa at takot. Siya ay isang dayuhan sa loob ng sarili niyang pinagtatrabahuhan. Ngunit ang pagkakakulong ay hindi nagpatulog sa kanyang determinasyon. Bagkus, ito pa ang mas nagpaalab dito. Ang balita tungkol sa kambal ay hindi nagdulot sa kanya ng kapanatagan. Sa halip, ito ay parang isang malaking piraso ng palaisipan na hindi angkop sa larawan. Kung talagang buntis si Dalisay, bakit kailangan niyang makipagkita sa lalaking iyon? Bakit meron siyang mga tawag na puno ng sindak? Bakit siya gumagawa ng mga kwento para ipahamak ang ibang tao? Ang lahat ay mali. Sa loob ng isang linggong parang isang bilanggo, naghintay si Liwayway ng pagkakataon, isang maliit na siwang sa bakal na pader. At isang hapon, dumating ito. Narinig niya si Dalisay na nag-uutos sa isang bagong katulong na ihanda ang kanyang pampaligo. Mainit na tubig na may mga lavender oil. Dahil sa kanyang maselang kondisyon, kailangan nitong magbabad ng matagal para makapag-relax. Para kay Liwayway, ang tunog ng agos ng tubig mula sa banyo sa itaas ay hindi tunog ng pagre-relax. Iyon ay tunog ng oportunidad. Ang puso niya ay kumabog na parang tambol. Ito na. Ngayon o hindi na kailanman, tiniyak niyang walang ibang tao sa pasilyo. Bawat anino ay kanyang kaaway. Bawat ugong ng aircon ay tila isang babala. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Umakyat siya sa hagdanan na dati malaya niyang tinatahak. Bawat hakbang ay maingat, bawat paghinga ay pinipigil. Nang marating niya ang pinto ng silid ni Dalisay, narinig niya ang mahinang ugong ng tubig
mula sa banyo sa loob. Bukas ang pinto ng kwarto, bahagyang nakaawang, isang paanyaya at isang panganib. Sumilip siya, walang tao. Pumasok siya, isinara ang pinto ng walang tunog, at ang kanyang likod ay idinikit dito. Saglit siyang napapikit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at tensyon. Saan siya magsisimula? Ang kwarto ay malinis, perpekto, na parang walang itinatagong kahit anong dumi. Ngunit alam ni Liwayway na ang pinakamaruruming sekreto ay madalas na itinatapon na lang na parang basura. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang maliit at eleganteng basurahan na nasa gilid ng vanity table ni Dalisay. Gawa ito sa metal na kulay ginto. Dahan-dahan siyang lumapit, lumuhod, at sinimulang halongkatin ang laman nito. Mga bulak na may bakas ng makeup, mga resibo mula sa mamahaling butik, mga ordinaryong basura ng isang mayaman. Nawawala na siya ng pag-asa nang may makapa siyang isang kumpol ng papel. Papel na pinunit sa maraming maliliit na piraso. Kinuha niya ito. Ang papel ay makintab, tulad ng papel na ginagamit sa mga laboratorio. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Mabilis siyang tumayo at inilatag ang mga piraso ng papel sa ibabaw ng makapal na karpet. Nagsimula ang isang karera laban sa oras. Ang kanyang mga daliri na sanay sa masusing trabaho ay nagsimulang pagdugtungin ang mga piraso, isa-isa, tulad ng isang sirang litrato, isang sirang pangako. Unti-unting nabuo ang imahe, isang itim at puting larawan na malabo, isang petsa, mga numerong hindi niya maintindihan, at sa itaas, ang mga salitang nakalimbag sa computer, ang pangalan ng klinika at ang pangalan ng pasyente. Habang binubuo niya ang bahagi ng pangalan, ang kanyang paghinga ay halos maputol. Hindi dalisay. Ang mga letra ay iba. A. Rimeto. H. E. A. Althea. Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. S. A. N. D. O. V. A. L. Althea Sandoval. Sino si Althea Sandoval? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang batok. Kamag-anak? Kaibigan? Isang pekeng pangalan? Ano man ito, isa lang ang sigurado. Hindi ito ang pangalan ni Dalisay. Ito ang ebidensya. Ang nag-aapoy na katotohanan na kayang sumunog sa lahat ng kasinungalingan. Alam niyang hindi niya maaaring kunin ang papel. Mapapansin ito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang kamera. Ang kalidad ay hindi maganda, ngunit sapat na. Kinunan niya ng litrato ang buong papel na kanyang nabuo. Isang kuha, 2, 3, para sigurado. Nang matapos siya, naririnig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang tunog ng pagpatay sa gripo ng shower. Patay na. Tapos na ang kanyang oras. Nagmamadali. Ngunit maingat, ibinalik niya ang mga piraso ng papel sa basurahan. Ibinaon sa ilalim ng mga bulak at resibo na para bang walang nangyari. Tumayo siya. Pinagpagan ang kanyang uniforme at huminga ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso sa kanyang dibdib. Kailangan na niyang umalis. Hawak na niya ang doorknob. Isang hakbang na lang at ligtas na siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng banyo ay dahan-dahang bumukas sa isang mahinang langit-ngit. Mula sa ulap ng singaw, lumabas si Dalisay. Nakabalot lamang siya sa isang puting tuwalya. Ang kanyang buhok ay basa at nakatali sa itaas. Ang kanyang balat ay namumula dahil sa mainit na tubig. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Walang bakas ng galit. Tumingin siya sa paligid ng kwarto, sa basurahan, at pagkatapos ay sa mga mata ni Liwayway na nanlalaki sa takot. At pagkatapos,
Isang ngangiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig, walang emosyon, at puno ng kapangyarihan. Anong ginagawa mo sa basura ko, Liwayway? Si Kaylan ay nasa kanyang study, sinusubukang mag-focus sa mga numero sa kanyang computer screen. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Lumilipad ito sa silid sa itaas, kung saan nagpapahinga ang kanyang mundo, ang kanyang hinaharap, ang ina ng kanyang mga anak. Ang bawat saglit ay isang pag-aalala. Ang bawat katahimikan ay isang panalangin. Tumingin siya sa isang maliit na litrato sa kanyang lamesa. Ang kanyang ina, nakangiti. Suot ang paborito nitong singsing na may isang diamante sa gitna. Iyon ang singsing na ibinigay niya kay Dalisay. Isang pamana, isang simbolo ng pagtanggap sa pamilya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa kabila ng lahat ng stress, bubuuin niya ang pamilyang pinangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng study. Hindi ito katok, kundi isang pagtulak na puno ng pagmamadali. Pumasok si Dalisay, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk robe, ngunit ang kanyang itsura ay puno ng pagkabalisa. Agad na napatayo si Kaylan, ang kanyang puso ay biglang bumilis sa kaba. Mahal, anong nangyari? Bakit ka bumangon? Kale. Humikbi si Dalisay, lumapit ito at yumakap sa kanya ng mahigpit. May nangyari sa kwarto. Natatakot ako. Ano? Sinong nanakit sa'yo? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay nagiging matigas na sa galit. Umiling si Dalisay. Hindi. Walang nanakit sa akin. Pero pumasok ako sa kwarto galing sa banyo at nakita ko si Liwayway. Nasa loob siya ng kwarto ko. Nagulat ako, Kael. Hindi ko alam anong ginagawa niya doon. Pumunot ang noo ni Kaylan. Ang utos niya ay malinaw. Ano? Anong ginagawa niya doon? Hindi ko alam. Lalong umiyak si Dalisay. Nang makita niya ako, nagmamadali siyang lumabas. Pero may naramdaman akong mali. Sinuri ko ang mga gamit ko, ang drawer ko, bahagyang nakabukas. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Kaylan. Kael, ayokong isipin pero nawawala. Hindi lang mga gamit ko, Kael. Ang singsing ni mama mo, wala na sa lalagyan niya. Ang mga salitang yon ay tumama kay Kaylan na parang isang malakas na suuntok sa sikmura. Ang singsing, ang pamana ng kanyang ina. Sigurado ka ba? Baka nailagay mo lang sa ibang lugar? Tanong ni Kaylan. Umaasa pa. Ayaw maniwala. Sinuri ko na ang lahat, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Alam mong hindi ko yon iwawala. Iyon ang pinakamahalagang bagay na ibinigay mo sa akin. At si Liwayway siya lang ang, hindi na niya natapos ang sasabihin, napasubsob na lang siya sa dibdib ni Kaylan, humahagulgol. Ang pag-asa ni Kaylan ay naging abo. Ang pagkalito ay naging galit. Isang galit na nag-aapoy, isinilang mula sa pagtataksil at sa paglapastangan sa alaala ng kanyang ina. Manang Celia, ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Puntahan niyo si Liwayway, dalhin niyo siya dito, ngayon din. Ilang sandali lang, dinala si Liwayway sa harap ng study, kasama ang ilang iba pang kasambahay. Ang mukha ni Liwayway ay puno ng pagkalito at takot. Ginoo, ano po ang... Huwag ka nang magkunwari, Liwayway. Putol ni Kaylan. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Nasaan ang singsing? Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Po? Anong singsing po? Ang singsing ng ina ko. Ang singsing na ninakaw mo mula sa kwarto ni Dalisay. Hindi po totoo yan, Ginoo. Wala po akong ninanakaw. Pangako. Umiiyak na, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit ang puso ni Kaylan ay sarado na. Ang nakikita na lang niya ay ang mukha ng isang traidor. Haluhugin niyo ang mga gamit niya. Utos ni Kaylan sa dalawang gwardiya.
Hindi inaalis ang kanyang matalim na tingin kay Liwayway. Bawat sulok. Ngayon, ang lahat ay sumunod patungo sa staff quarters. Si Dalisay ay nanatili sa tabi ni Kaylan, nakahawak sa kanyang braso, ang perpektong imahe ng isang biktima. Si Liwayway ay nanginginig sa isang sulok. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Ang kanyang maliit na aparador ay binuksan. Ang kanyang iilang damit ay inilabas. Ang kanyang mga lumang gamit ay inisa-isa, walang singsing. Sa isang saglit, isang maliit na hibla ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Liwayway. Ngunit si Dalisay ay hindi nagpapatalo. Tingnan niyo sa loob ng mga damit. Bulong nito. Baka itinago niya sa bulsa. Sinunod ng gwardiya. Kinuha niya ang isang luma at kupas na uniforme ni Liwayway. Kinapa niya ang mga bulsa. At pagkatapos, huminto siya. Dahan-dahan. May dinukot siya mula sa maliit na bulsa. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang singsing. Ang singsing ng ina ni Kaylan. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Liwayway na ngayon ay napaluhod na sa sahig. Ang kanyang mukha ay nabalot ng purong kawalan ng pag-asa. Paulit-ulit siyang umiling. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Hindi akin yan. Hindi ko alam. Ngunit wala nang nakikinig. Nilapitan ni Kaylan si Liwayway. Bawat hakbang niya ay mabigat. Tumingin siya pababa sa babaeng dati niyang pinagkakatiwalaan, ang babaeng nagsilbi sa kanyang pamilya. Ang nakita niya ay hindi na isang tapat na katulong, kundi isang magnanakaw, isang sinungaling. Ang sakit ng pagkabigo ay mas matindi pa kaysa sa galit. Hindi ko akalain, sabi niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng pait. Tumingin siya sa mga gwardiya. Umalis ka na. Ang dalawang salita ay isang hatol, isang pinal na pagtataboy. Gino, parang awa niyo na. Maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Liwayway, sinusubukang abutin ang kanyang sapatos. Ngunit umiwas si Kaylan. Paalisin niyo na siya. Hinawakan ng mga gwardiya si Liwayway sa magkabilang braso. Kinaladkad siya palabas sa kabila ng kanyang mga pagtangis at pagmamakaawa. Ang ibang mga kasambahay ay nakayukulang, hindi makatingin. Habang kinakaladkad siya palabas ng tarangkahan, nagsimulang pumatak ang ulan. Unay mahina. Pagkatapos ay lumakas, na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Itinulak siya palabas ng gate at ang mabigat na bakal ay nagsara sa kanyang likuran na may malakas na kalabog. Naiwan si Liwayway sa labas, basang-basa sa ulan. Dala-dala lamang ang kahihiyan at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Tumingala siya sa malaking bahay, sa asyenda ng mga pangarap. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang isang anino na nakatayo. Anino ni Dalisay, tahimik na nanonood sa kanyang pagbagsak mula sa langit. Lumipas ang ilang linggo. Ang katahimikan ay muling bumalik sa asyenda ng mga pangarap. Ngunit ito ay isang katahimikang may bigat, isang kapayapaang may lamat. Bawat araw, sinusubukan ni Kaylan na kumbinsihin ang kanyang sarili na ginawa niya ang tama. Ipinatapon niya ang lason, ang ahas na sumubok na sirain ang kanyang paraiso. Ngayon, ang lahat ng kanyang atensyon ay naibuhos na kay Dalisay at sa kambal na dinadala nito. Ang bawat hiling nito ay kanyang tinutupad. Ang bawat takot ay kanyang pinapawi. Ito ang kanyang misyon ngayon. Ang protektahan ng kanyang pamilya mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ngunit kung minsan, sa gitna ng gabi, kapag ang buong bahay ay natutulog, ang imahe ni Liwayway ay bumabalik sa kanyang isipan, ang kanyang mga matang puno ng pagmamakaawa, ang kanyang mga luhang humahalo sa ulan. Mabilis niya itong iwinawaksi. Isang multo lang iyon. Isang multo ng pagtataksil na nararapat lamang kalimutan. Isang umaga, bago pa man sumikat ang araw, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang study ang gumising sa kanyang diwa.
Hindi ito ang magalang na katok ng isang kasambahay. Ito ay puno ng pagmamadali at sindak. Ginoo! Ginoo, kailan? Kumunot ang noo ni Kaylan. Iyon ang boses ni Mang Isko, ang bagong hardinero. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Ang mukha ng hardinero ay namumutla. Ang kanyang paghinga ay habol. Ano ang kaguluhan to, Mang Isko? Iritableng tanong ni Kaylan. Ginoo, sa, sa labas po ng pinto, may, may iniwan. Nauutal na, sabi ng lalaki. Hindi ko po alam. Isang sanggol po, Ginoo. Ang salitang sanggol ay tumama kay Kaylan na parang malamig na tubig. Ano nang sinasabi mo? Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang naglakad, halos tumakbo, patungo sa pangunahing pintuan. Ang ingay ay gumising kay Dalisay na lumabas mula sa kanilang silid, nakasuot ng roba, ang muka ay puno ng pag-aalala. Mahal, anong nangyayari? Hindi siya pinansin ni Kaylan. Ang kanyang buong atensyon ay nasa harapan. Pagbukas niya ng malaking pinto, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanya. At doon, sa pinakamataas na baitang ng kanyang tarangkahan, nakita niya ito. Isang basket na yari sa mimbre. Simple, luma. At sa loob, nakabalot sa isang puting kumot ay isang sanggol. Mahimbing na natutulog. Hindi alintana ang mundong kanyang ginagalawan. Diyos ko! Bulong ni Kaylan. Lumapit si Dalisay sa kanyang tabi at isang mahinang singhap ang kumawala mula sa bibig nito. Sino? Sino ang gagawa nito? May isang maliit na sobre na nakasuksok sa gilid ng kumot. Nanginginig ang kamay ni Kaylan nang kunin niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob ay isang piraso ng papel at may nakasulat dito sa simpleng sulat kamay. Binasa niya ito ng malakas, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Narito na ang anak mo, Dalisay. Alagaan mo siyang mabuti. Ang iyong mga salita ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng lason. Napatingin si Kaylan kay Dalisay. Ang kanyang isip ay isang blangkong pader. Sinusubukang intindihin ang nabasa. Isang biro? Isang masamang biro? Ngunit ang reaksyon sa mukha ni Dalisay ay hindi biro. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang babaeng palaging may kontrol, ang babaeng kayang manipulahin ang lahat sa kanyang paligid, ay biglang naging isang estatwang babasagin. Para siyang isang multo na nakakita ng sarili nitong kamatayan. Dalisay, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang tanong na natatakot siyang malaman ang sagot. Hindi agad nakasagot si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sanggol pagkatapos ay sa sulat at pabalik sa mukha ni Kaylan na puno ng pagkalito. At pagkatapos, isang bagay ang nagbago. Ang takot sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pighati. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Binitawan niya ang braso ni Kaylan at napaluhod sa sahig. Patawarin mo ako! Humagulgol siya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Mahal ko. Lumuhod si Kaylan sa kanyang tabi. Ang pagkalito ay napapalitan na ng matinding pag-aalala. Anong nangyayari, Dalisay? Sabihin mo sa akin. Tumingala si Dalisay. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagsisisi at sakit. Napaaga ang lahat, Kael. Ilang linggo na ang nakakaraan. Pagkatapos ng pagkahulog ko, nagsimula akong makaramdam ng pananakit. Mag-isa lang ako noon. Hinawakan niya ang kamay ni Kaylan ng mahigpit. Ipinanganak ko siya ng mas maaga. Sa isang maliit na klinika sa bayan. Lihim, natakot ako, Kael. Natakot akong sabihin sa'yo dahil baka isipin mong kasalanan ko. Baka isipin mong
Hindi ko inalagaan ang sarili ko. Napakaliit niya, napakahina. Kaya iniwan ko muna siya doon para lumakas. Pero mukhang hindi na nila kayang itago. Kaya dinala na nila siya dito. Patawarin mo ako sa hindi ko pagsasabi. Natakot lang talaga ako. Ang kwento, ang mga luha, ang pagtangis. Lahat ay bumalot kay Kaylan na parang isang kumot. Ang isang nakakatakot na misteryo ay biglang nagkaroon ng isang malungkot, ngunit naiintindihang paliwanag. Ang kanyang galit ay naging awa. Ang kanyang pagkalito ay naging pag-unawa. Binuhat niya si Dalisay at niyakap ng mahigpit. Shh! Tahan na. Bakit ka naman matatakot sa akin? Hindi mo kasalanan to. Bulong niya. Ang mahalaga ay ligtas ka at ligtas ang anak natin. Ngunit habang yakap niya si Dalisay at habang ang mga kasambahay ay maingat na dinadala ang basket papasok sa bahay, ang tingin ni Kaylan ay muling napunta sa sanggol. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier sa entrada, mas nakita niya ng malinaw ang itsura nito. Hindi ito mukhang mahina. Ang mga pisngi nito ay mabilog. Ang balat ay makinis at mamula-mula. Ang kanyang mga daliri ay perpektong nabuo. Hindi ito ang itsura ng isang sanggol na ipinanganak ng mas maaga. Hindi ito ang itsura ng isang sanggol na nanggaling sa panganib. Isang maliit na tinig sa likod ng isip ni Kaylan ang bumulong. Isang tanong na hindi niya gustong pakinggan. Kung ito ang isa, nasaan ang kakambal niya? Pinilit niyang alisin ang isiping iyon, ngunit huli na. Ang buto ng pagdududa na minsan nang itinanim ni Liwayway at pilit niyang pinatay ay nagsimulang muling sumibol sa kanyang puso. Ang buhay sa labas ng asyenda ng mga pangarap ay malupit at malamig. Mula sa isang disenteng silid at regular na pagkain, si Liwayway ay napadpad sa isang maliit na kwartong inuupahan sa isang masikip na eskinita ng bayan ng Pag-asa. Ang amoy ng kahirapan at kawalan ng pag-asa ay pamilyar sa kanya, ngunit ngayon ay may kasama itong pait ng inhustisya. Bawat araw ay isang pakikibaka para makahanap ng pagkakakitaan, kahit anong trabahong marangal para lang may maipadala sa kanyang pamilya. Ang tanging koneksyon niya sa dati niyang buhay ay si Ate Lorna, isa sa mga kasambahay na may mabuting puso na palihim na nakikipagkita sa kanya sa palengke. Sa pamamagitan niya, naririnig ni Liwayway ang mga balita mula sa loob ng asyenda. At isang araw, ang balitang dala nito ay parang isang pagsabog. Liway, hindi ka maniniwala, bulong ni Ate Lorna habang nagkukunwaring namimili ng gulay. May sanggol na iniwan sa gate at ang sabi ni Ma'am Dalisay, anak daw niya, premature daw, pero ang lusog-lusog tingnan. Natigilan si Liwayway, ang hawak niyang kamatis ay halos malaglag. Sanggol, isa lang? Oo, isa lang, isang lalaki. Ang gwapo? Kinikilig pang sabi ni Ate Lorna. Pero ang nakapagtataka, di ba sabi ng Dr. Kambal? Ang sabi ni Ma'am Dalisay, nagkamali lang daw ang doktor. Hey, ewan, basta ang mahalaga, may tagapagmana na si Sir Kaylan. Bumalik si Liwayway sa kanyang kwarto, nagulong-gulo ang isip. Isa lang, hindi kambal. At malusog. Hindi nagtutugma ang mga kwento. Ang bawat kasinungalingan ay nagluluwal ng panibagong kasinungalingan hanggang sa ang lahat ay maging isang malaking gulo. At sa gitna ng gulong iyon, may isang inosenteng sanggol. Ang ebidensya sa kanyang telepono, ang litrato ng ultrasound, ang pangalang Althea Sandoval ay parang isang bombang hawak niya na hindi niya alam kung kailan sasabog. Ngunit ano ang magagawa niya? Sino ang maniniwala sa isang pinalayas na katulong? Sa loob ng marangyang nursery na ipinagawa niya, kinarga ni Kaylan ang sanggol. Ang balat nito ay malambot. Ang amoy ay parang pinaghalong gatas at langit. Sinubukan niyang damhin ang kaligayahang dapat nararamdaman ng isang bagong ama. Ngunit sa halip,
Ang naroon ay isang malamig na pag-aalinlangan na gumagapang sa kanyang puso. "Kamukha mo siya, mahal," sabi ni Dalisay na nakasandal sa kanyang balikat. Ang ilong, ang bibig, para siyang munting Kaylan. Pilit na ngumiti si Kaylan, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasaan ang kakambal niya? Paulit-ulit na bumabalik ang tanong. Ang paliwanag ni Dalisay ay malabo at puno ng butas. Nagkamali lang siguro ang ultrasound, mahal, o baka naman hindi kinaya ng isa. Ayokong isipin. Iyon ang sabi niya, kasabay ng mga luha na handa nang pumatak anumang oras. At si Kaylan, tulad ng dati, ay tumahimik na lang para hindi na ito ma-stress. Ngunit ang duda ay parang lason. Kapag pumasok na sa iyong sistema, dahan-dahan itong pinapatay ang lahat ng tiwala. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Dalisay, dahan-dahang bumangon si Kaylan. Nagtungo siya sa kanyang study, isinara ang pinto, at kinuha ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Marco Reyes, isang kaibigan mula kolehiyo na ngayon, ay isa ng respetadong private investigator. Nagdalawang isip siya. Ang pagtawag na ito ay isang pagtataksil sa tiwalang ibinibigay niya kay Dalisay. Ngunit ang hindi pagtawag ay isang pagtataksil sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. "Kael, napatawag ka? Anong milagro?" Sagot ng boses sa kabilang linya. "Marco, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay mahina at seryoso. Isang bagay na kailangan manatili sa ating dalawa lang. "Ano yon?" Mukhang seryoso. "Gusto kong alamin mo." Napalunok si Kaylan. "Gusto kong alamin mo kung merong anumang record ng panganganak si Dalisay Sandoval sa lahat ng ospital, klinik, o kahit lying-in sa buong probinsya nitong nakaraang buwan. Kahit ano, Marco. Kahit saang sulok. Kailangan kong malaman ang totoo." Hindi na natiis ni Liwayway ang pananahimik. Dala ng isang desperadong ideya, nagpa siyang magtungo malapit sa asyenda. Hindi para pumasok, kundi para magmasid. Baka sakali, may makita siyang kahit ano. Ang misteryosong lalaki, isang delivery, kahit ano na maaaring maging susi. Nakatayo siya sa lilim ng isang malaking puno ng akasya sa kabilang kalsada, sapat na malayo para hindi mapansin ng mga gwardiya. Pinagmamasdan niya ang malaking gate na bakal, ang pader na minsan nang nagkulong sa kanyang mga pangarap. Ilang minuto siyang nakatayo roon nang isang taxi ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito ang isang babae. Payat ito, mukhang mas bata kay Dalisay, at ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buong itsura ay sumisigaw ng pighati. Lumapit ang babae sa intercom at nagsimulang magsalita. Hindi marinig ni Liwayway ang sinasabi nito, ngunit kitang-kita niya ang desperasyon sa bawat galaw nito. Ilang sandali pa, lumabas ang dalawang gwardiya. "Hindi po kayo pwedeng pumasok, miss," sabi ng isang gwardiya. "Kailangan kong makausap ang kapatid ko, si Dalisay." Umiiyak na, sabi ng babae. "Parang awa niyo na. Kailangan ko siyang makausap." Ngunit matigas ang mga gwardiya. "Wala po kaming utos na magpapasok ng bisita. Althea ang pangalan ko. Althea Sandoval. Sabihin niyo lang sa kanya, magmamakaawa ako." Ang pangalan ay tumama kay Liwayway na parang isang malakas na kulog sa isang maaliwalas na langit. Althea Sandoval, ang pangalan sa ultrasound. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakagimbal na larawan. Ang babaeng ito, ang tunay na ina, ang kapatid na ginamit at tinakasan. Nang walang pag-aalinlangan, lumabas si Liwayway mula sa kanyang pinagtataguan. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay nawala. Napalitan ng isang nag-uumapaw na awa
at ng isang matinding pangangailangan na inamama ang lahat ng pagkakamali. Mabilis siyang tumawid ng kalsada. Nilapitan niya ang babaeng humahagulgol na ngayon ay napaupo na sa gilid ng kalsada, talunan. Miss Sandoval, mahinang tawag ni Liwayway. Tumingala si Althea, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Sino ka? Hindi nagsalita si Liwayway. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang litrato. Ipinakita niya ang screen kay Althea. Ang malabong itim at puting larawan ng ultrasound at sa ibabaw, ang pangalang malinaw na nakasulat, Althea Sandoval. Ang pag-iyak ni Althea ay biglang natigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, nakatitig sa telepono. Alam ko ang ginawa ng kapatid mo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng bigat at determinasyon. Tulungan mo akong itama ang lahat. Ang sala ng asyenda ng mga pangarap na dating saksi sa mga matatamis na pangako at masayang tawanan ay naging isang silid ng paghuhukom. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon, na halos nahihiwa. Sa gitna ng lahat, si Kaylan ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago ng isang nagwawalang bagyo sa loob. Hawak niya ang kanyang telepono. Katatapos lang tumawag ni Marco. Ang mga salita ng investigador ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Walang record Kael, walang Dalisay Sandoval na nanganak. Sinuri ko ang lahat, pero meron akong nahanap. Isang Althea Sandoval, nanganak sa isang maliit na lying-in clinic sa kabilang bayan. Isang malusog na sanggol na lalaki. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Dahan-dahang pinapatay ang lahat ng natitirang pag-ibig at tiwala. Ang lahat ng kasinungalingan ay nakalatag na ngayon sa kanyang harapan na parang mga basag na piraso ng salamin. Sa kabilang panig ng silid, si Dalisay ay nakaupo sa sofa, karga-karga ang sanggol, hindi alintana ang namumuong unos. Mahal, bakit ang seryoso mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing pa rin. Ang kanyang ngiti ay nakahanda pa rin. Bago pa man makasagot si Kaylan, isang komosyon ang narinig mula sa entrada. Ang boses ng gwardiya, puno ng pag-aalala, at dalawang boses ng babae na puno ng determinasyon. Hindi po kayo pwedeng pumasok ng basta-basta. Kailangan naming makausap si Ginoong Kaylan. Ito ay mahalaga. At pagkatapos, bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Liwayway, hindi na bilang isang nakayukong kasambahay, kundi bilang isang babaeng may misyon. Ang kanyang mga mata ay matatag. Sa likod niya nanginginig ngunit determinado ay si Althea. Natigilan si Dalisay. Ang sanggol sa kanyang mga braso ay biglang tila naging isang mabigat na bato. Ang kanyang nangiti ay naglaho at ang kanyang mukha ay namutla. Anong ginagawa ninyo dito? Paano ka nakapasok dito, Liwayway? Hindi pinansin ni Kaylan ang tanong ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Althea, ang babaeng payat, ang babaeng may mga matang puno ng pighati. Nakita niya ang pagkakahawig nila ni Dalisay. Mga kapatid nga sila. Sino ka? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Ako po si Althea Sandoval, sagot ng babae. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Kapatid po ako ni Dalisay. At ano ang kailangan mo sa akin? Ang mga mata ni Althea ay napuno ng luha habang nakatingin ito sa sanggol na karga ni Dalisay. Isang tunog ng pagtangis ang kumawala mula sa kanyang bibig. Ang anak ko po. Gusto ko nang kunin ang anak ko. Ang pag-amin ay binitin sa hangin. Simple, direkta, at nakamamatay. Sinungaling, sigaw ni Dalisay. Biglang napatayo. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit. Nababaliw ka na, Althea.
Kyle, huwag kang maniwala sa kanya. Inggit lang yan sa akin. At ikaw, Liwayway, ahas ka talaga. Anong pinagsasabi mo sa kapatid ko para sirain ako? Ngunit bago pa man madala si Kayla ng gulo, isang panibagong ingay ang dumagundong mula sa labas. Isang malakas na kalabog sa gate at pagkatapos ay mga sigaw. Nasaan si Dalisay? Nasaan ang babaeng yon? Bayaran niya ako. Mula sa hardin, pumasok ang isang anino na kinatatakutan ni Liwayay. Ang lalaking may peklat, ang lalaking nakasakay sa motorsiklo. Ang kanyang itsura ay mas magaspang na ngayon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nakalusot siya sa mga guwardiya sa sobrang determinasyon. Ang eksena ay naging isang bangungot. 4 na panig ang nabuo sa sala. Si Kailan, ang hukom, si Dalisay, ang akusado, si Liwayway at Althea, ang mga saksi, at ang lalaki, ang multo ng nakaraan. Rick? Gulat na sigaw ni Dalisay. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho. Oo, ako nga, sabi ng lalaki, na ngayon ay kilala na bilang si Rick. Akala mo matatakasan mo ako? Matapos mong gamitin ang kapatid mo, ang anak nyo, para lang makapasok sa pamilyang to? Akala mo hahayaan kong magpakasaya ka sa pera habang ako nagkakandaleche-leche? Ang bawat salita ni Rick ay isang dagok na lalong nagpabilis sa pagguho ng mundo ni Dalisay. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang tingin ay lumilipat mula kay Rick patungo kay Dalisay. Huwag kang maniwala sa kanya, Kyle. Sinungaling siya. Gusto niya lang akong sirain. Pagtanggi pa rin ni Dalisay. Ngunit huli na ang lahat. Dinukot ni Liwayway ang kanyang telepono. Ginoo, kung hindi pa po sapat ang lahat ng ito, ipinakita niya ang litrato ng ultrasound kay Kaylan. Ang pangalan ni Althea Sandoval. At pagkatapos, ipinarinig niya ang recording ng usapan ni Dalisay sa balkonahe. Ang boses na puno ng sindak, ang mga salitang nagpapatunay na mayroon itong itinatagong malaking problema. Ang lahat ng ebidensya ay naroon na. Ang katotohanan ay hindi na maikukubli. Si Dalisay, na naipit na sa lahat ng sulok, ay biglang tumawa. Isang tawang walang saya, isang tawang puno ng kabaliwan at pagkatalo. Oo, totoo ang lahat. Sigaw niya. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot na ng puot. Ano ngayon? Ginawa ko ang lahat ng ito para makaalis sa hirap, para hindi matulad sa inyo. Karapat-dapat ako sa buhay na to. At ikaw, Althea, kasalanan mo to. Kung hindi ka naging tanga at nagpabuntis sa gagong yan, sabay turo niya kay Rick, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang pag-amin ay isang laso na kumalat sa buong silid. Sinisira ang lahat ng natitirang pag-asa. Si Kaylan ay napapikit. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi niya kayang dalhin. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay, ay isang halimaw na nakasuot ng balat ng anghel. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang pag-ibig ay wala na. Ang awa ay wala na. Ang natitira na lang ay isang malamig at matigas na desisyon. Kunin mo ang anak mo, Althea. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Mabilis na lumapit si Althea at maingat na kinuha ang sanggol mula sa mga nanginginig na braso ni Dalisay. Sa unang pagkakataon, nayakap niya ang kanyang anak nang walang takot. Tumingin si Kaylan sa kanyang mga guwardiya na ngayon ay nakapasok na. Sasalayin mo mga... Mawag kayo ng pulis. Ang mukha ni Dalisay ay nagbago mula sa galit patungo sa takot. Kyle, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Tapos na tayo, Dalisay, sabi ni Kaylan. Habang hinihintay nila ang pagdating ng mga pulis, ang sala ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Si Rick ay tahimik na lang sa isang sulok. Alam na tapos na rin ang laro para sa kanya. Si Dalisay ay napaupo sa sahig, talunan. Ang kanyang mga pangarap ay naging abo.
Si Althea ay tahimik na umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang anak. At si Kaylan, tumingin siya kay Liwayway. Ang babaeng kanyang sinaktan, pinagbintangan, at pinalayas. Ang babaeng sumuong sa lahat para lang ipaglaban ang katotohanan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ay nagsalita. At ang sinasabi nito ay isang salitang napakabigat at napakahirap bigkasin. Patawad. Lumipas ang 6 na buwan. Ang asyenda ng mga pangarap ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi na mabigat. Ito ay isang katahimikang naghihilom. Si Dalisay at si Rick ay kapwa humarap sa batas para sa kanilang mga kasalanan. At ang asyenda, na dating naging entablado ng kasinungalingan, ay dahan-dahang nagiging isang lugar ng katotohanan. Isang beses sa isang linggo, dinadalaw ni Kaylan ang isang maliit ngunit maayos na apartment sa bayan. Dito na nakatira si Althea at ang kanyang anak, si Leo. Hindi ito isang obligasyon para kay Kaylan, kundi isang paraan ng pagbabayad puri. Tinulungan niya si Althea na makahanap ng trabaho at sinigurong hindi magkukulang sa anumang pangangailangan ng bata. Ang pagtulong sa kanila ay ang tanging paraan na alam niya para dahan-dahang punan ang malaking butas na iniwan ng pagtataksil sa kanyang puso. "Kamukha mo talaga siya, Althea," sabi ni Kaylan habang pinagmamasdan ang natutulog na si Leo sa kuna. Ngumiti si Althea, isang ngiting totoo at walang bahid ng pait. "Salamat sa lahat, Ginong Kaylan. Hindi ko alam kung saan kami pupulutin kung wala ka." "Kael na lang," sagot niya. "At huwag kang magpasalamat sa akin. Kasalanan ko rin kung bakit umabot sa ganito. Naging bulag ako." Sa kanyang pag-uwi, ang imahe ni Liwayway ay muling bumalik. Matapos ang insidente, sinubukan niya itong hanapin. Gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang bumawi. Ngunit si Liwayway ay parang bulang naglaho. Wala nang nakakaalam kung nasaan siya. At naiintindihan niyon ni Kaylan. Minsan, ang pinakamagandang paraan para maghilom ay ang paglayo sa mismong sugat. Sa sentro ng bayan ng Pag-asa, may isang maliit na tindahan na laging puno ng kulay at bango. Liwayway's Garden ang nakasulat sa isang simpleng karatulang kahoy. Dito, sa gitna ng mga rosas, sunflower at sampagwita, natagpuan ni Liwayway ang kanyang bagong simula. Ang perang ibinigay sa kanya ni Kaylan bilang danyos, na sa una ay mariin niyang tinanggihan, ngunit ipinilit ng abogado nito, ay ginamit niyang puhunan. Hindi na siya ang tahimik at takot na kasambahay. Ngayon, siya ay isang negosyante. Ang kanyang mga kamay, na dati naglilinis ng dumi ng iba, ay ngayon nag-aalaga ng mga bagay na nagbibigay buhay at ganda. Ang mga alaala ng asyenda ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ang mga ito ay naging isang aral, isang paalala sa kanyang katatagan at sa lakas na hindi niya alam na taglay niya. Masaya na siya sa kanyang simpleng buhay, payapa. Isang maaraw na hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng isang buke para sa isang customer, isang pamilyar na anino ang tumabon sa liwanag mula sa pintuan. Naramdaman niya ang presensya nito bago pa man niya ito makita. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo roon si Kaylan de la Vega. Hindi na ito ang amo na may bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Wala na ang dating pagkabulag, wala na ang galit. Ang naroon ay isang malalim na lungkot, isang katahimikan, at isang bagay na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Pagpapakumbaba. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalan ng katapusan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan at ang mahinang tunog ng mga sasakyan mula sa labas. Si Kaylan ang unang bumasag
Sa katahimikan, dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat na para bang natatakot siyang baka tumakbo si Liwayway palayo. Huminto siya sa harap ng counter. 1 metrong distansya ang naghihiwalay sa kanila. Tumingin siya sa paligid, sa mga bulaklak na nakapalibot sa kanila. Maganda, maganda ang lugar mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Tumangulang si Liwayway, hindi pa rin makahanap ng mga salita. Muling tumingin si Kaylan sa kanyang mga mata. At doon, nakita ni Liwayway ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, ang paghingi ng tawad na hindi masabi ng kanyang mga labi. Gusto kong simula niya, ngunit huminto. Huminga siya ng malalim na para bang kumukuha ng lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Nagtanong siya, hindi bilang isang amo, hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang taong naligaw at ngayon ay sinusubukang hanapin ang daan pabalik. Anong bulaklak ang para sa isang bagong simula? Natigilan si Liwayway. Sa lahat ng maaring sabihin ni Kaylan, hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Isang tanong na hindi lang tungkol sa bulaklak. Isang tanong na tungkol sa kanila. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at kumuha ng isang bulaklak mula sa isang balde. Isang bulaklak na may matayog na tangkay at malalaking talulot na kulay ginto na para bang sinasalo nito ang lahat ng sikat ng araw. Humarap siyang muli kay Kaylan at dahan-dahang inilapag ang sunflower sa ibabaw ng counter sa pagitan nilang dalawa. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, isang maliit, halos hindi mapansing nangiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang nangiting hindi pa kailanman nakita ni Kaylan. Isang nangiting puno ng kapatawaran, pag-asa, at pangako ng isang bagong umaga, isang bagong Liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng maraming bagay. Natutunan natin na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang ginto o salapi, kundi ang katotohanan at katapatan, na ang tunay na pagtingin ay hindi sa mata nakikita, kundi sa puso nararamdaman. At higit sa lahat, natutunan natin na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asang dala ang isang bagong Liwayway at ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa isang bagong simula. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway at Kaylan. Ano pong masasabi ninyo sa kanilang naging kapalaran? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.